sa ilang miyembro ng media at human rights groups, naghain na rin ng sariling petisyon ang ilang blogger laban sa kontrobersyal na Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang Malacanang naman, nanindigang hindi kinikitil ng bagong batas ang kalayaan sa pamahayag. Nakatutok si Jam Sisante. 10 na sa ngayon ang petisyon sa Korte Suprema laban sa RA 10175 o Anti-Cybercrime Law matapos maghain ng 18 bloggers ng petisyon kanina. Tayo pa naman ang social media capital, pero itong si Mr. Aquino nag-declare ng virtual martial law. Magdudulot ito ng chilling effect sa mga kababayan natin at hindi na magiging ganun kalaya. Pinuna nila ang pagpirma ni Pangulong Noynoy Aquino sa panukala sa kabila ng mga parte nitong lumalabag daw sa mga karapatan tulad ng right to free speech and expression at right to due process of law. Sabi ng Malacanang, karapatan ng publiko na questionin ng batas sa Korte Suprema. Pero hindi naman daw kinikitil ng pamahalaan ang malayang pamamahayag. Sinasabi natin na this law is not perfect and no law, there's no irrepealable law or there's no law that cannot be amended. We're saying that no law is cast in stone as well. So if there are any objectionable provisions, then certainly it's good for the Solons to recognize that and amend the provisions which they feel should be amended. Kabilang sa pinoprotesta ng bloggers ang Section 4C4 na nagbabawal sa online libel. Section 5 na nagsasabing paparusahan ng mga tumutulong sa pagsagawa ng cybercrimes at Section 6 na nagpapataw ng mas mataas na parusa para sa mga krimeng ginawa sa pamamagitan ng Information and Communication Technology kumpara sa nakalagay sa Revised Penal Code. Naniniwala naman tayong lahat na dapat may rules, kundi na magkakagulo. Pero itong rules na nasa loob ng Cybercrime Act ay punong-puno ng double standard. Ang libel kapag ginawa mo daw online, mas mataas yung parusa niya. Tingin namin hindi ito napag-aralan ng presidente. O kung napag-aralan, at talagang sinasadya niya na manakot ng tao. Ayon sa Malacanang, nasa kamay ng Kongreso kung aamyandahan ng mga kontrobersyal na probisyon ng Anti-Cybercrime Law. Kung may tanong daw ang publiko, dapat ang mga mambabatas daw ang magpaliwanag. Mahalaga raw tingnan hindi lang ang mga kontrobersyal na probisyon, kundi ang kahalagahan ng maraming bahagi ng batas sa pagsupil ng krimen. Ang Malacanang, posible rin daw magsumite ng mga posibleng baguhin sa Anti-Cybercrime Law. Ang mahalaga kasi sa amin dito, yung sinasabi nga namin kahapon, yung mga batas, may portions ng batas na kailangan pairalin tungkol sa cybercrime, yung mga cyber fraud, identity theft, cyber sex, pornography in the internet. Lahat yun dapat bantayan na talaga eh. Kailangan ayusin na natin. Malaking problema po yan. Hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema noong Martes dahil may mga maestradong wala sa en banc session. Inaasahang tatalakayin ng mga petisyon sa Martes sa susunod na linggo, kasabay ng gagawing dialogo na bukas sa publiko na pangunahan ng Malacanang. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.